Ang oil rig sa North Sea ay natatakpan ng kakaibang hamog na siyang dahilan ng kakaibang pagkilos ng ilang tao. Sa lalong madaling panahon, natuklasan nila na ang hamog ay nagdadala ng isang mapanganib na spores na nakahawa sa mga empleyado at nagpapakilo sa kanila ng ganoon, pinatay pa ang ilan sa kanila. Ang spores na ito ay isang parasite na ipinadala ng ancestor, ang pinakamatandang organismo sa Earth na nagising dahil sa pagbabarena. Noon pa man ay alam na ng kumpanya ng langis ang problemang ito, ngunit nanatiling tahimik para itago ito sa publiko. Sa lalong madaling panahon, ang ancestor ay nagdulot ng submarine landslide at ang buong koponan ay kinailangang lumikas sa mga helicopter. Ang rig ay ibinaba ng tsunami habang ang grupo ay lumipad sa bagong lokasyon. Hindi sila makakapunta sa lupa dahil tinamaan din ito ng alon. Sa sandaling nakarating sila sa bagong rig sa Arctic, ang mga empleyado ay inilagay sa isolation maliban kina Fulmer at Kat na ipinadala sa medbay dahil maaaring sila ay nahawaan. Si Fulmer ay may mga bangungot tungkol sa ancestor at nararamdaman ang matinding galit nito na maaaring kumukumpirma na gusto nitong maghiganti laban sa sangkatauhan. Ang mga nakahiwalay na nakaligtas ay nanunood ng balita at nalaman na ang tsunami ay sumira sa ilang mga baybaying lungsod sa iba't ibang bansa sa buong Europa. Sa kalaunan, nagpakita si Cook na may malaking anunsyo. Maaari silang umuwi sakay ng helicopter at makakuha ng 200,000 kabayaran, ngunit hindi nila maaaring ikwento kung ano ang nangyari sa rig. Kung hindi nila pipirmahan ng kontrata, hindi sila papayagang umalis. Sina Magnus at Rose ay inalis mula sa isolation at ipinaalam na dapat silang manatili dahil sila ang mga pinuno ng iba pang rig at ngayon ay gusto ng kumpanya na dito lang sila. Sa sandaling iyon, dumating si CEO Morgan at ipinaliwanag na ang rig na ito ay isang minahan. Noon pa man ay gusto nilang magmina sa pinakasahig ng dagat, ngunit hindi pa nagkakaroon ng sapat na teknolohiya hanggang ngayon. Nais nilang makahanap ng mga bihirang mineral na maaaring makatulong sa kanila na bumuo ng nababagong teknolohiya. Iniisip ni Rose na maaaring masama ito para sa Earth, ngunit tiniyak ni Morgan sa kanya na ang pagpunta sa ganito kalalim ay mas ligtas kaysa sa regular na pagmimina. Ang tanging problema ay ang pakikipag-ugnayan sa ancestor. Nag-play si Morgan ng recording ng isang survey team na nawala matapos mahanap ang ancestor sa ilalim ng yelo. Malapit sila sa Mid-Atlantic Ridge sa isang matarik na patak na kilala bilang Abyssal Plain na 4,500 metro pababa. Naputol ang ugat ng tali dahil sa landslide at may natitirang 2 oras na oxygen ang team. Pinaliit nila ang lokasyon ng team sa isang partikular na lugar at gusto nilang tumulong sina Magnus at Rose sa pagsagip. Nagprotesta si Rose dahil halos iwan sila ng kumpanya upang mamatay sa kabilang rig, ngunit ngayon ay sinasabi nilang kailangan nila sila, kaya tiniyak ni Morgan na hindi niya alam ang tungkol sa tsunami hanggang sa huli na ang lahat. Hindi naniniwala si Rose sa kanya dahil alam ni Coke ang tungkol sa ancestor at ipinaliwanag ni Morgan na sinusubukan niyang magbago upang linisin ang enerhiya, ngunit nakatanggap ng maraming pagtutol mula sa board ng kumpanya, ibig sabihin ay pinapanatili nila siyang walang alam tungkol sa ilang mga bagay. Kung gusto ni Rose na maayos ang mga bagay tungkol sa ancestor, ang pakikipagtulungan kay Morgan ang tanging pagpipilian niya. Pumayag si Rose kapalit ng pagpapalaya kina Fulmer at Kat mula sa medical bay. Karamihan sa mga empleyadong nakahiwalay ay pumirma sa kontrata at umalis. Gayunpaman, may maliit na grupo na nanatili dahil ayaw nilang kontrolin ng kumpanya kung ano ang maaari nilang sabihin. Dumating si Magnus upang ipaalam sa kanila na si Rose ang namamahala sa rig ngayon at ni-recruit sila para sa rescue mission. Sumakay sila ng elevator patungo sa isang makabagong pasilidad sa ilalim ng lupa at namangha sila sa mga advanced na kagamitan doon. Samantala, sinusubukan ni Morgan na kumbinsihin si Kat na lagdaan ang kontrata. Ipinaliwanag na hindi siya dapat narito habang siya ay buntis at nangako na tutulungan siyang mahanap ang kanyang nawawalang asawa. Nag-aalangan si Kat dahil puro kasinungalingan ng kontrata, tulad ng pagsasabing hindi siya nasaktan sa insidente. Sa huli, siya at ang rebelding Hutton ay parehong pumirma. Dinala sila ni Morgan kasama ang iba pang nakaligtas na pumirma upang tuluyang umalis sa rig sakay ng helicopter. May 1 oras at 15 minuto na lang ng oxygen ang nawawalang team kaya kailangan na nilang magmadali. Binalaan sila ng dive technician na si Kyle na ang tubig sa ibaba ay sapat na malamig upang bigyan sila ng frostbite sa paghawak lang. Ginalugad ni Heather ang pasilidad at nakahanap ng isang misteryosong lab kung saan nakilala niya si Askell, ang nangungunang siyentipiko. Siya ay inutusan na pag-aralan ang mga mineral sa ilalim ng dagat, ngunit mas interesado siya sa ancestor na napatunayan sa kanyang mga sample na garapon. Pinili ni Rose sina Easter at Kyle na pumunta sa misyon. Sumakay ang mga lalaki sa rover at sa 50 minuto na lang na natitira, umalis sila sa pasilidad upang simulan ang paghahanap.
Medyo madilim doon at hindi masyadong umaabot sa malayo ang kanilang mga ilaw, kaya hindi sila gumagalaw ng mabilis. Nang 15 minuto na lang ang natitira, sa wakas ay nahanap na nila ang nawasak na rover ng nawawalang koponan na nangangahulugang patay na silang lahat. Gustong mag-imbestiga ni Kyle at Easter ngunit iniisip ni Magnus na ito ay isang masamang ideya dahil maaaring may umatake sa kanila. Hindi sumang-ayon si Coke at gustong kunin ang mga katawan na nagdulot ng argumento. Hindi pinansin ang away na iyon, nagpa siya si Kyle na magsuot ng suit at umalis mag-isa. Hindi niya masabi kung ano ang maaaring maging sanhi ng ganitong uri ng pinsala, ngunit nahanap niya ang mga katawan at ang talaan ng misyon. Sa control room, nag-aalala ang koponan dahil ilang minuto ang lumipas ng walang balita, ngunit kalaunan ay kinumpirma ni Kyle at Easter na nakuha na nila ang lahat at pabalik na sila. Hinahanap ni Heather at Harish si Askell upang ibigay sa kanya ang balita para lamang matuklasan na ang mga sample ng spores ay nababaliw na nangangahulugang may bagay na nagtitrigger sa ancestor. Nagmamadaling bumalik ang dalawa para balaan ng iba ngunit hindi sila sineryoso. Biglang lumitaw ang sanga ng spores malapit sa rover. Sinubukan ni Easter na umalis ng mas mabilis, ngunit ang mga spores ay pumalibot sa sasakyan at pinagyelo ito habang sinisimulan nila itong atakihin, na naging sanhi upang hindi gumana ang ilang mga pindutan. Nang subukan ng team na hilahin ang rover pabalik sa pasilidad, diniskonekta ng mga spores ang tali at pinag-short circuit ang makina. Ang natitirang bahagi ng koponan ay nawalan ng visual at pakikipag-ugnayan sa rover bago nagsimulang mag-crack ang salamin. Itinulak ni Kyle si Easter sa katabing compartment at nag-activate ng sonar pulse na agad na tinakot ang mga spores. Ang ingay ay nagpasakit din sa ulo ni Fulmer dahil unti-unti na siyang nakikibagay sa ancestor at lumitaw ang isa pang pangitain sa 1 segundo. Ngayon ay magagamit na muli ng grupo ang radyo at kinumpirma na maayos sina Kyle at Easter, ngunit hindi nila alam kung kakayanin ng basag na salamin. Wala silang ibang rover para iligtas sila kaya napagpasyahan ni Coke na dapat nilang ilipat ang rig patungo sa kanila. Ang plano ay maglagay ng ilang pampasabog na makakabasag ng yelo at papayagan ang rig na gumalaw gamit ang propulsion. Sina Magnus, Bremner, at Fulmer ay nagsuot ng suit at umalis sa pasilidad na may mga pampasabog bago sinimulan ni Coke na ibaba ang rig sa yelo. Nagtrabaho ang tatlo ng mas mabilis hanggat maaari upang ilagay ang lahat ng mga bomba at minarkahan ang bawat lugar ng maliit na bandila. Sa kasamaang palad, ang yelo ay hindi sapat na matatag at napagtanto ni Fulmer na nagsisimula itong mag-crack. Mayroong ilang mga dagundong at naisip ni Bremner na ang mga alon na dulot ng paggalaw ng rig ay sumisira sa yelo mula sa ilalim. Desidido si Magnus na gawin ito kaya tumakbo siya at mabilis na dumausdos sa yelo upang lumapit kay Fulmer. Natakot si Bremner at dahan-dahang naglakad kaya nabasag ang yelo sa ilalim niya at nahulog siya sa resultang butas. Gumapang sina Fulmer at Magnus sa yelo upang maabot si Bremner at hinawakan ang kanyang mga kamay upang hindi siya malunod. Bumagsak ang detonator sa tubig at kinailangan itong kunin ni Magnus na nigas ang kanyang kamay. Matagumpay na nailabas si Bremner sa butas at ngayon ay matatapos na ng tatlo ang pag-install ng mga pampasabog. Nang handa na ang lahat, nagutos si Rose at pinasabog nila ang mga bomba na nagpapatuloy sa pagsira ng malaking lugar ng yelo gaya ng nakaplano. Ini-activate ng rig ang propulsion system at mabilis na gumalaw nang walang anumang mga problema. Ilang sandali pa, ang dalawang rover ay nailigtas at ang lahat ng mga bangkay ay nakuha mula sa pagkawasak. Maayos sina Kyle at Easter, ngunit inilihim ni Kyle ang talaan ng misyon. Sinubukan ni Magnus na kaibiganin siya, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Kyle. Sa kanyang silid, si Fulmer ay nakikipagpunyagi pa rin sa mga kakaibang pangitain. Samantala, humiling si Morgan kina Kat at Hutton ng isang huling trabaho bago sila pauwiin. Nakarating sila sa Casualty Clearing Center kung saan ipinapadala ng mga rescuer ang mga nakaligtas mula sa mga nawasak na lungsod. Gusto ni Kat na simulan ang paghahanap para sa kanyang asawa, ngunit isinama muna siya ni Morgan at Hutton sa isang press conference. Sa rig, bigo si Rose dahil tiningnan niya ang lahat ng impormasyon sa system ngunit wala siyang mahanap tungkol sa ancestor na nangangahulugang itinatago ito ni Coke. Kasabay nito, sinuri din ni Coke ang system para mahanap ang talaan ng misyon ng rover, ngunit mukhang sira ang data. Dumating sina Rose at Magnus upang pagalitan siya para sa kung ano ang ginagawa nila sa Earth dahil ito ay magwawakas ng masama, ngunit sa palagay ni Coke ay makakatulong ito sa sangkatauhan na mabuhay. Upang ilihis ang atensyon nila, iginiit niya na si Fulmer ay kumikilos ng kakaiba, kaya napilitan siyang aminin na siya ay konektado pa rin sa ancestor.
Sa sandaling iyon ay nagsimula ang press conference at ang mga tripulante ay nabigla nang mapanood si Kat na nagbabasa ng mga kasinungalingan na isinulat ng PR team ng kumpanya. Ito ay magbibigay pag-asa sa pangkalahatang populasyon, ngunit iniisip ni Magnum at ng kanyang koponan na ipinagkanulo niya sila. Hindi sumang-ayon si Rose at iniisip na pinoprotektahan ni Morgan ang kanyang paglaban para sa clean energy mula sa iba pang bahagi ng kumpanya, ngunit iginiit ni Magnus na maaaring sinabi ni Morgan kung ano ang gustong marinig ni Rose upang panatilihin siya sa rig sa halip na maglibot sa pagkalat ng kumpidensyal na impormasyon. Pagkatapos ng conference, hinanap ni Kat ang kanyang asawa sa tulong ni Hutton. Mayroong daan-daang mga nasugatan at wala pang rehistro. Ipinadala siya ng isang doktor sa gate kung saan ang mga nakaligtas ay nagsabit ng mga karatula na hinahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa wakas ay napuno si Kat at nagkaroon ng breakdown kaya sinubukan ni Hutton na aliwin siya. Sa rig, tinawagan ni Heather sina Easter at Harish para ipakita sa kanila ang footage ng lugar kung saan nila natagpuan ang bumagsak na rover. Walang katibayan ng anumang pagmimina na nangyayari, kaya mayroong lihim na dahilan kung bakit ipinadala ang rover sa lugar na iyon. Tinanong ni Bremner kay Kyle ang talaan ng misyon ngunit nanumpa si Kyle na hindi niya ito dinala. Patuloy na sinusubukan ni Rose na tawagan si Morgan ngunit hindi pinapansin ng CEO ang kanyang mga tawag. Nang suriin siya ni Fulmer, nairita sa kanya si Rose dahil sa pagtatago ng koneksyon nito. Naganap ang pagtatalo at pinaalis ni Rose si Fulmer. Tinawagan ni Heather si Magnus upang ipaalam sa kanya ang natuklasan at inutusan niya ang kanyang koponan na hanapin ang lahat ng empleyado upang magkaroon ng seryosong pag-uusap. Narinig ito ni Kyle at agad na nagtago. Nang makarating si Heather sa lab para hanapin si Askell, nakita niyang pinapagalitan siya ni Cook dahil sa pakikipag-ugnayan sa crew. Ginambalan niya ang mga ito ngunit tumanggi si Cook na makinig sa kanya at galit na umalis. Pagkatapos, dinala ni Askell ang lahat sa kanyang lab para magbahagi ng higit pang mga detalye. Ang Ancestor ay isang sinaunang buhay na network na nakakonekta sa pinakasahig ng karagatan na kinumpirma ni Askell pagkatapos suriin ang mga sample mula sa parehong mga rig. Nangangahulugan ito na ang Ancestor ay konektado sa buong planeta at isang tanda na lumalaban ang kalikasan sa pagmimina. Ang rover ay ipinadala upang hanapin ang tamang nodes na umaasang maaari nilang turukan ang mga ito ng lason upang patayin ang Ancestor. Ibig sabihin ay umaatake ito dahil sa pagtatanggol sa sarili noon pa man. Nakikinig si Cook at Bremner sa lahat ng ito sa pamamagitan ng panonood sa security camera at napagpasyahan nilang dapat nilang alisin si Fulmer dahil ang kanyang koneksyon ay malamang na nagpapadala ng impormasyon sa Ancestor. Samantala, sinuri ni Kyle ang data sa talaan ng misyon at nakahanap ng proyektong tinatawag na Circle 9 na tila nasa ikalawang yugto. Sinasabi rin nito na nakumpirma ang lokasyon, kaya napagtanto ni Kyle na ipinadala ni Cook ang kanyang mga kasamahan sa rover kahit alam niya ang mga panganib. Maya-maya, ang sample ng spores ay nagsimulang kuminang sa lab, ngunit si Rose lang ito na nagkaroon ng bangungot. Samantala, patuloy na ikinukumpara ni Fulmer ang footage mula sa nawalang rover at kay Easter. Ang ingay ng Ancestor ay nagbigay sa kanya ng pananakit ng ulo at pangitain hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Isinugod siya ng team sa medical bay at ang doktor ay nagsagawa ng mabilisang pagsusuri, ngunit wala siyang nahanap. Pagkatapos umalis ng natitirang bahagi ng koponan sa silid, sinabi ni Fulmer kay Rose na narinig niya ang ingay sa kanyang ulo kasama ang ilang mga boses sa ibabaw ng bawat isa. Iniisip ni Rose na maaaring ito ay isang mensahe at dapat nilang pag-aralan ito, ngunit tumanggi si Fulmer na dumaan muli sa sakit na iyon. Sa casualty center, nabigo sina Hutton at Kat na mahanap ang kanilang asawa sa lahat ng mga nagsilikas. Nagpasya si Kat na pumasok sa tent na kinalalagyan ng lahat ng hindi pa nakikilalang mga katawan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi niya nakita ang kanyang asawa doon na nangangahulugan na hindi pa siya nasagip. Pagkatapos, ginamit ni Kat ang kanyang karanasan bilang nurse para tumulong sa mga nakaligtas at hinanap ni Hutton ang asawa ng namatay na kasamahan sa koponan upang ibigay ang sulat na nakita niya sa silid ng lalaki. Nalulungkot siya dahil humihingi ng sagot ang babae ngunit hindi niya ito maibigay. Bumalik sa rig, nagawa ni Harish na ihak ang mga naka-encrypt na file ng system at ipinakita ang kanyang mga natuklasan kina Magnus at Rose. Ang operasyon na pagmimina sa pinakasahig ng karagatan ay mas malaki kaysa sa inaakala nila, hindi lang ito isang lugar ng minahan, ito ay isang buong rehiyon. Sinusubukan ng kumpanya na kunin ng maraming karapatan hanggat maaari upang magkaroon ng monopolyo sa mga mapagkukunan kapag dinala ng Ancestor ang Apocalypse. Iniisip pa rin ni Rose na sinusubukan ni Morgan na pigilan iyon, ngunit iniisip ni na Magnus at Harish na siya ay bulag. Kasabay nito, nakipagkita si Morgan kay Darien, isa sa mga namumuhunan ng kumpanya.
Binalaan niya siya na ang board ay nanunood kaya kailangan niyang maging mas maingat at siguraduhing walang anumang komplikasyon. Kinukumpirma nito na bahagi siya ng pagsasabuatan bagaman nag-iingat siya tungkol sa plano sa Arctec. Binisita ni Cook si Fulmer sa medbay at sinabi sa kanya ang tungkol sa lahat ng empleyadong nawala sa kanila noong una nilang nakaengkwentro ang Ancestor. Naniniwala siya na may lalabas niya ang organismo kay Fulmer gamit ang serum na ginawa niya mula noong unang pag-atake. Ipinaliwanag din ni Cook na si Fulmer ay nagiging panganib sa bawat misyon dahil sa kanyang koneksyon. Hinahalungkat ni Bremner ang mga gamit ni Kyle para sa talaan at nahuli sa akto ni Easter. Si Bremner na galit ay nagtanong kung nasaan si Kyle ngunit ayaw sumagot ni Easter, kaya umalis siya. Pagkatapos ay sinabi ni Bremner kay Cook ang tungkol sa kanyang pagkabigo, kaya nag-alok si Cook kay Fulmer ng kasunduan, makukuha niya ang gamot kung mananakaw niya ang talaan mula kay Kyle. Kasabay nito, hinanap ni Easter si Kyle para sabihin sa kanya ang tungkol kay Bremner. Bilang kapalit, sinabi sa kanya ni Kyle ang tungkol sa kanyang kapatid na namatay at kung gaano siya nagagalit kay Cook sa pagpapadala ng mga tripulante sa kanilang kamatayan. Sa daan pabalik, nakasalubong ni Easter si Fulmer at dahil hindi niya pinaghihinalaan ang kanyang kaibigan, sinabi niya sa kanya kung nasaan si Kyle. Gayunpaman, alam ni Kyle na gustong makuha ni Fulmer ang talaan at nagbantang sisirain ito. Nangako si Fulmer na gusto lang niyang makuha ang talaan para ibagsak si Cook at nagpasya si Kyle na ibigay ito sa kanya. Sa kanyang paglabas, si Kyle ay sinunggaban ni Bremner na sinubukang patayin siya sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya. Pinatay ni Cook ang mga kamera para dito. Pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, hinimatay si Kyle, ngunit nagpanggap lang siya bilang panlilinlang. Sinuntok niya si Bremner ng ilang beses at lumabas ng kwarto. Sinira ang lock para maiwang nakalock si Bremner sa loob. Sa control room, nagpatugtog sina Heather at Harish ng ingay mula sa mga recording ng rover ng paulit-ulit na siyang parehong ingay na nagpahimatay kay Fulmer. Napagpasyahan ni Askell na ang Ancestor ay nagsasalita, ngunit kailangan nilang maging maingat sa pagtugon dahil maaaring hindi maintindihan ng kakaibang nilalang ang isang mensahe na nagmumula sa mga tao. Dinala ni Fulmer ang talaan kay Cook at napansin niyang mayroon siyang compartment para lamang sa mga armas. Sinubukan niyang magnakaw ng isa, ngunit sa sandaling iyon ay sinuri ni Cook ang mga nilalaman ng talaan. Lumalabas na peke ang ibinigay ni Kyle kaya si Cook na galit ay kumuha ng sandata at hinanap siya. Nang matagpuan siya ay agad siyang umatake, ngunit ipinagtanggol ni Kyle ang kanyang sarili at nagsimula ang labanan. Sa una, mukhang si Kyle ang nangingibabaw, ngunit nagawa ni Cook na madaig siya at itinapon siya sa sahig upang simulan siyang sakalin. Habang nakikita ni Fulmer ang laban sa mga security camera, itinulak ni Kyle si Cook at naglabas ng kutsilyo para laslasin ang kanyang braso. Sa pagkakataong iyon ay pumasok si Harish sa kwarto at napalingon si Cook kaya sinaksak ni Kyle ang kanyang leeg. Si Cook na naghihingalo ay natisod at nahulog sa nagyayelong tubig. Pagkatapos, itinali ng iba pang pangkat si Kyle. Humingi ng paliwanag sa kanya sina Magnus at Rose ngunit ayaw magsalita ni Kyle. Pagkatapos ay tinanong ng dalawa si Bremner na nanunood ng footage ng laban. Tinanong nila kung bakit kailangan nilang palayain siya mula sa nakalock na silid, kaya sinabi sa kanila ni Bremner na sinubukan lang niyang kausapin si Kyle ngunit naging agresibo ang lalaki. Sinabi rin niya sa kanila na nakipagkasundo si Fulmer kay Cook ngunit tumanggi siyang magpaliwanag. Agad na hinanap ni Rose si Fulmer at nagalit nang marinig ang tungkol sa serum. Sa tingin niya, si Fulmer ang tanging pag-asa upang magkaroon sila ng komunikasyon sa Ancestor, ngunit iginiit niya na palagi siyang nasasaktan at maaaring patayin siya ng ugnayan sa Ancestor. Sinabi rin ni Fulmer na sa huli ay hindi niya kinuha ang serum at binalak niyang dalhin ang talaan kay Rose dahil mayroon umano itong lokasyon upang mahanap ang Ancestor. Naiinis siya na laging nagagalit sa kanya si Rose, kaya nakipaghiwalay siya rito. Tinawagan ni Magnus si Morgan upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagpatay at sinabihan niya itong maghintay ng mga tagubilin dahil kailangan niyang harapin ang mga awtoridad. Habang dumating si Rose upang sabihin kay Magnus ang tungkol sa talaan, tinawagan ni Bremner si Darian upang ipaalam sa kanya ang pagpatay kay Cook. Agad na pinuntahan ni Darian si Morgan, ginulat siya nang sabihin niyang alam niya at pinagalitan siya sa hindi pagsasabi sa board. Nais niyang isara ang lahat ng ito bago malaman ng press at ng mga awtoridad ang tungkol dito. Gustong ilihim ito at maiwasan ang pagsisiyasat. Sa Casualty Center, patuloy na tinutulungan ni Kat ang mga doktor sa mga paparating na nakaligtas, ngunit nalungkot siya nang marinig mula sa isang rescuer na titigil na sila sa paghahanap dahil puno na ang lahat ng ospital at walang mapagkukunan. Inalo siya ni Houghton sa isa pang kabiguan at napagtanto nilang pareho na kailangan nilang ihinto ang pagprotekta sa kumpanya.
Kinausap nila ang mamamahayag na si Emma at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Naniniwala si Emma sa kanila at gustong i-cover ang kwento, ngunit kailangan muna nilang maghanap ng ilang ebidensya. Habang patuloy na sinusuri ni Askell ang signal, muling tinanong ni Magnus si Kyle. Si Kyle na galit ay nagsimulang magreklamo na nagpapaliwanag na si Coke ay nagsakripisyo ng maraming tao para sa kanyang plano at handang magsakripisyo ng higit pa, kaya pinatay niya ito upang maiwasan ang higit pang kamatayan. Ang tsunami ay kasalanan ni Coke at ang impormasyon sa talaan na iyon ay maaaring magdulot ng higit pang mga sakuna. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin si Magnus. Pagkatapos, bumalik si Magnus sa opisina kasama sina Rose at Bremner para tumawag mula kay Morgan na nagsabi sa kanila na kukunin ng chopper ang katawan at hindi na ito tatalakayin pa. Tinawag niya itong sitwasyon at aksidente sa lugar ng trabaho na ikinagalit ni Rose. Hindi siya pinansin ni Morgan at ibinaba ang tawag. Sa wakas ay tinanggap ni Rose at Magnus na si Morgan ay hadlang sa kanila at hiniling kay Bremner na i-unlock ang mga communication dahil ito ay nakalock upang pigilan sila sa pagtawag sa mga tagalabas. Gayunpaman, tumanggi si Bremner na nagsasabing natatakot siya sa kung ano ang gagawin sa kanya ng kumpanya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Rose si Fulmer upang humingi ng tawad at humingi ng tulong sa kanya, ngunit tinanggihan din siya nito. Kinausap ni Magnus si Easter, nakiusap sa kanya na sabihin ang anumang nalalaman niya tungkol kay Kyle. Nang maglaon, ang ilang mga tripulante ay nasa labas habang nag-uusap at biglang natakot nang matuklasan na ang yelo ay dumudugo. Tinawag si Magnus at ipinaliwanag ni Askell na ang paggalaw ng rig ay lumikha ng mga pressure ridge sa yelo na naglantad ng mga nakatagong bahagi. Walang polusyon sa lugar na ito, kaya nagtataka si Askell kung ito ba ang ancestor at kung maaari niyang imbestigahan. Sumagot si Magnus na hindi dahil sa bagyo ng nyebe, ngunit sumang-ayon si Rose na maaaring ito lang ang pagkakataon nilang makakuha ng mga sagot. Matapos pagalitan si Rose dahil sa kagustuhang ilagay ang mas maraming tao sa panganib, pinalaya ni Magnus si Kyle dahil sinabi sa kanya ni Easter ang tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi rin sa kanya ni Magnus na hindi siya arestuhin ng kumpanya, kaya dapat ay matalinong pumili si Kyle, maaari niyang ipagpatuloy ang pagiging malihim o ibahagi ang talaan para maaari nilang pagtulungan ang kumpanya. Samantala, ipinaalam ni Darian kay Morgan na ang board ay nagpulong nang wala siya at napagpasyahan nilang bababa siya sa pwesto kapag natapos na ang krisis na ito. Si Darian ang tatanggap sa mga tungkulin sa pagpapatakbo, kabilang ang pag-finalize sa kasunduan na pinamamahalaan ni Morgan na masecure para sa Arctec. Nagbanta si Morgan na isapubliko ang lahat ng impormasyon, ngunit iginiit ni Darian na sisirain ng kumpanya ang kanyang career at hindi na siya makakahanap ng trabaho muli. Sa rig, tinawag si Magnus sa control room dahil lumabas si Askell upang suriin ang kakaibang yelo. Ginamit ni Magnus ang radyo para hilingin sa kanya na bumalik, ngunit dahil hindi siya pinapansin ni Askell, kailangan niyang iligtas siya. Nagboluntaryo si Heather na sumama upang protektahan siya mula sa mga oso dahil siya ay mahusay na taga-baril. Umalis sila sakay ng kotse at gumamit ng digital compass para sa gabay dahil mahirap makakita sa bagyo. Napansin din ni Heather na lumalaki ang mga bitak sa yelo. Samantala, nakipag-usap si Fulmer kay Bremner at sinabi sa kanya na ginamit niya ang serum upang hindi na niya maramdaman ang ancestor. Gusto niyang lumabas at handa na siyang gumawa ng kasunduan, ngunit kailangan ni Bremner ng ilang oras para pag-isipan ito. Makalipas ang ilang minuto ay nakatanggap si Bremner ng tawag mula kay Darian na humiling sa kanya na magtrabaho para sa kanya at nangako ng magandang gantimpala at proteksyon. Sa labas, nakita ng team si Askell na kumukuha ng mga sample sa tent at nagpapatakbo ng mga pagsubok sa maliit na makina. Ang lugar na ito ay hindi dapat na marumi ngunit ang mga resulta ng pagsubok ay nagpapatunay na marumi ito na nangangahulugang ang proyekto ng pagbabarena ang sanhi nito. Kung hindi nila ito ititigil sa lalong madaling panahon, ito ay kakalat sa lahat ng karagatan sa mundo. Lumalala ang bagyo at hindi ligtas sa yelo, kaya kinumbinsi ng grupo si Askell na bumalik. Sumakay sila sa kotse at napansin na lalong naging mahirap makakita ngayon, idagdag pa na ang compass ay tumigil sa paggana. Nang subukan nila ang GPS, hindi rin ito gumagana. Naligaw ang kotse kaya tinawagan nila ang rig at binuksan ng team ang mga ilaw para sa kanila, ngunit hindi ito sapat na malakas para makakita ng malayo sa panahon ng bagyo. Sa lab, napansin ni Rose na nagsisimula ng mabalisa ang mga spores, kaya nagmamadali siyang bumalik sa communication room at sinabihan silang aatake na ang ancestor. Sa sandaling iyon ay nakita nila ang mga spores na papalapit at ang yelo na nagbibitak sa ilalim nila.
Bumilis ang sasakyan upang subukang iwasan ang mga ito at kinailangang ilabas ni Magnus ang ilang nakakabaliw na galaw upang itaboy ang sasakyan palayo sa mga bitak na lumilitaw sa kanilang paligid. Ang lahat ng paggalaw na ito ay nagpapahintulot sa kanila na sa wakas ay mahanap ang mga ilaw ng rig, ngunit nang lumiko ang sasakyan sa direksyong iyon, isang malaking piraso ng yelo ang tumaas at humarang sa kanilang daan. Sa kabutihang palad ay itinigil ni Magnus ang sasakyan sa tamang oras. Nakikita nila ang mga spores na nagtitipon sa ilalim ng yelo, kaya umalis si Askell sa kotse at isinubsob ang kanyang headphone sa tubig habang pinapatugtog ang signal ng ancestor. Nang marinig nila ito, lumangoy ang mga spores hanggang sa hindi na makita ang liwanag nito, bagamat nakarinig ang grupo ng bagong ingay na nagmumula sa tubig. Ngayon ay maaari na silang magpatuloy sa paglalakbay ng ligtas. Noong gabing iyon, nakipagpulong si Emma kina Kat at Hutton para sabihin sa kanila na ang paghingi ng saklolo na ipinadala nila mula sa rig bago dumating ang tsunami ay natanggal sa lahat ng talaan. Naputol ang pag-uusap ng isang doktor na nagpaalam kay Kat na nahanap na nila ang kanyang asawa. Malubha ang kanyang kalagayan, ngunit hindi na ito lumalala at nakilala pa niya si Kat na nagsimulang umiyak. Walang masyadong pag-asa dahil puno na ang lahat ng ospital at kailangan niya ng mas maayos na paggamot. Sa rig, sinabi ni Kyle kay Rose na sumasang-ayon siya na ipakita sa kanya ang lahat ng impormasyon sa talaan, kabilang ang isang drone na idinisenyo upang patayin ang ancestor. Biglang pumasok si Bremner at pinagbantaan silang dalawa ng baril na nakita ni Harish sa security camera. Binaril ni Bremner ang camera at ang ingay ay nag-alerto kay Fulmer na nakita kung ano ang nangyayari sa isang bintana at nagsimulang pumuslit sa paligid. Tinawagan ni Harish si Easter at binalaan siya habang naghahanap ng footage mula sa ibang anggulo. Di nagtagal, sumama si Fulmer kay Harish at naghanap ng mga armas para lamang matuklasan na kinuha ni Bremner ang lahat ng ito. Patuloy na sinusubukan ni Rose na makipagnegosasyon kay Bremner na nagsabing sumali siya sa panalong panig at gustong makuha ang talaan. Kasabay nito, sinubukan ni Darian na makipag-ugnayan sa kanya ngunit hindi nagtagumpay at nakita ni Morgan na ang lahat ng access niya mula sa system ay nawala. Biglang pumasok si Hutton sa silid at itinulak si Darian upang maabot si Morgan. Ininsulto siya sa pagtanggal sa talaan ang pagtawag ng saklolo at sinabi sa kanya na tingnan ang mga tent upang makita ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ginawa iyon ni Morgan at napansin niya ang mahirap na kalagayan ng lahat, kaya tumawag siya para humingi ng tulong. Sa loob lamang ng ilang oras, dumating ang mas maraming doktor na may dalang gamot para tulungan ang asawa ni Kat. Nakakaramdam pa rin ng pagkakasala, binigyan ni Morgan si Kat ng USB drive na may katibayan upang idemanda ang kumpanya. Ngayon ay kailangan niyang umalis sakay ng helicopter bago siya mahuli ni Darian at sumama sa kanya si Hutton. Di nagtagal, dumating si Magnus at ang kanyang koponan sa rig at sinabi sa kanila ni Easter kung ano ang nangyari. Habang sinusubukan nilang mag-isip ng plano, naghanda si Bremner na barilin si Rose kaya sa wakas ay pumayag si Kyle na ipakita sa kanya ang lugar sa lab kung saan niya itinago ang talaan. Naghihinala si Bremner kaya ginamit niya ang speaker para sabihin sa buong crew na lumikas patungo sa subsea module. Habang gumagalaw ang mga tao, ginamit ni Magnus ang pagkakataong magtago sa likod ng mga tao at lumabas dala ang baril ni Heather. Pumunta siya sa security room at gumawa ng plano kasama si Fulmer, sabay silang kikilos habang ina-update sila ni Harish sa lokasyon ni Bremner sa pamamagitan ng panonood sa mga kamera. Sa medbay, sina Askell at Heather ay nag-eeksperimento sa mga spores, hindi alam kung ano ang nangyayari. Naglagay si Askell ng mikropono sa loob ng garapon ng mga sample at pinatugtog ang signal na naging sanhi ng paggalaw ng mga ito sa mga partikular na pattern. Lumilitaw na ang mga spores ay nasasaktan kaya napagpasyahan nilang ang signal ay hindi galit. Ito ay isang pag-iyak para sa tulong. Ginabayan ni Kyle sina Bremner at Rose sa lab at nang umakyat sila sa hagdan, kumuha si Rose ng fire extinguisher para hampasin si Bremner. Habang nahuhulog siya ay inubos ni Rose ang extinguisher bilang distraction bago ito inihagis para saktan siya muli. Pagkatapos ay ini-activate niya ang alarma sa baha at tumakas kasama si Kyle. Hinarang ng emergency system ang lahat ng pinto na iniwan sina Magnus at Fulmer sa ibang antas. Gamit ang mga kamera, sinabi ni Harish sa kanila ang ibang pasilyo na magagamit nila. Mabilis na naka-recover si Bremner at tumawid sa pinto sa may hagdan bago ito magsara. Si Rose at Kyle ay hindi makaalis ngayon sa lab at inamin ni Kyle na nagsinungaling siya tungkol sa talaan na naroroon. Ang totoo ay nasa silid ito ng pagproseso ng mineral. Nakahanap si Bremner ng fuse box at pinatay ang enerhiya sa buong pasilidad maliban sa mga emergency protocol.
Pinutol ni Fulmer ang ilang mga wire malapit sa pinto at nagawang buksan ito, kaya ngayon sila ni Magnus ay maaaring patuloy na gumalaw. Sa isa pang pasilyo, nakakita sila ng sirang panel na nagpapahiwatig na nasa malapit lang si Bremner. Sa lab, napagtanto ni Kyle at Rose na ang heater ay nakapatay din, kaya kung hindi sila maililigtas sa lalong madaling panahon ay magyayelo sila hanggang sa mamatay. Nagtago sila nang marinig nila ang pagdating ni Bremner sa pinto at sinubukang buksan ito ngunit hindi nagtagumpay. Biglang nakarinig din ng ingay si Bremner at tumakbo siya para magtago. Dumating din ang dalawa sa lab at kinalikot ni Fulmer ang isa pang panel para buksan ang pinto. Ang grupo ay muling nagkasama at sumang-ayon na pumunta sa silid ng pagproseso ng mineral upang mahanap ang talaan na narinig ni Bremner. Pagkatapos ng maikling paglalakad, nakarating sila sa tamang kwarto at kinuha ni Kyle ang talaan mula sa pinagtataguan nito. Habang ibinibigay niya ito kay Rose, bumalik ang enerhiya. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa subsea module at nahanap si Bremner na hawak si Harish bilang hostage. Inialok ni Rose ang talaan at nang gagawin na nila ang palitan ay tumalon si Fulmer kay Bremner at nagsimula silang maglaban para sa baril. Sa pakikipagpunyagi, aksidenteng napaputok ang sandata at tumama ang bala kay Rose. Tumakbo sina Magnus at Fulmer para tingnan siya na nagbigay kay Bremner ng pagkakataong kunin ang talaan at tumakas. Nagmamadaling humingi ng tulong si Kyle, ngunit huli na namatay si Rose sa pagkaubos ng dugo sa mga bisig ni Fulmer. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, ang bala ay nagsimulang maglaho at ang sugat ay nagsara nang makita niya ang puso ng ancestor. Nang magising siya, napagtanto ni Fulmer na hinawaan niya ang kanyang sarili ng mga spores. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipag-ugnayan si Bremner kay Darian para sabihin sa kanya na nasa kanya ang talaan at nag-text si Darian sa board upang ipaalam sa kanila na maaari nilang ilunsad ang proyektong Circle Iron 2 sa lalong madaling panahon. Dinala si Rose sa medbay at ipinaliwanag niya kay Fulmer na naiintindihan na niya ngayon. Ang ancestor ay hindi naging sanhi ng malawakang pagkalipol sa nakaraan gaya ng inaakala nila. Sa katunayan, ito ang nagbigay daan sa buhay na muling buuin pagkatapos ng isang trahedya. Kapag sinira ng kumpanya ang puso nito, kapantay nito ang katapusan ng buhay gaya ng alam nila. Samantala, binigay ni Kat ang USB drive kay Emma at sabay nilang sinuri ang nilalaman. Nakakita sila ng video mula kay Morgan na inaamin ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng kumpanya. Hindi nagtagal, lumabas ang video sa bawat channel at nakatanggap si Darian ng nakakatakot na tawag mula sa board. Ang mga reporter ay nagsimulang sumunod sa kanya kahit saan at ang isang mensahe mula sa board ay nagsasabi sa kanya na ang kasunduan ay hindi natatapos kung hindi niya maayos ang sitwasyon. Sa rig, hinanap ni Magnus si Bremner at nabigong mahanap siya, kaya bumalik siya sa kanyang team para manood din ng balita. Sa sandaling iyon ay dumating ang helicopter na nagdadala kina Houghton at Morgan. Inamin niya na hinarang niya ang tawag para sa saklolo mula sa unang rig, ngunit noon ay hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Cook at ngayon ay nagsisisi siyang tinulungan siya. Plano ni Morgan na mapanalunan ng karapatan sa Arctech at sugpuin ito upang pigilan ang kumpanya na gamitin ang mga ito. Sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Darian at ang lahat ng miyembro ng board na ipinaliwanag na kung sinabi nila sa publiko ang tungkol sa ancestor mula pa sa simula, palalabasin ng kumpanya na ito ay kaaway. Ang board ay may drone na may lason na maaaring ilunsad mula sa lahat ng dako, kaya kapag ibinigay sa kanila ni Bremner ang talaan na may lokasyon ng puso ng ancestor ay wala ng pag-asa. Naputol ang pag-uusap ni Darian na lumabas sa balita para sisihin si Morgan sa lahat ng ginawa ng kumpanya, sinabing hindi alam ng board ang tungkol dito. Sinabi ni Rose na may isang paraan lamang upang labanan ito, dapat silang pumunta sa puso at ipakita ito sa pangkalahatang publiko upang makuha ang kanilang simpatsya. Kung ito ay gagana, gugustuhin ng lipunan na protektahan ng ancestor at pigilan ng kumpanya. Ang pangkat ay nagtipon upang pag-usapan kung paano magpapatuloy. Naaalala ni Kyle ang lokasyon ng puso, ngunit nang patayin ni Bremner ang enerhiya ay sinira niya ang navigation system upang hindi ito maabot ng rig. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Rose na maaari itong maabot ng rover, kaya sumang-ayon sina Kyle at Houghton na simulan ng pag-aayos nito habang si Askell ay naghahanap ng paraan upang i-reprogram ang signal upang magamit ito bilang proteksyon. Habang nagsusumikap ang buong crew, ipinahayag ni Fulmer ang kanyang suporta at sinabi kay Rose na sasama din siya. Nang handa na ang rover, bumaba sina Rose at Fulmer at kailangang magmaneho ng napakabagal dahil napakadilim sa kanilang paligid. Samantala, nag-aalala si Magnus tungkol kay Bremner at iniisip kung naghihintay ito para sa kanila na mahanap ang puso upang barilin ng lason, kaya hinanap niya ito muli. Sa isa pang silid,
Inihahanda ni Bremner ang lason at sinundan ang mapa mula sa talaan upang gabayan ang drone. Pinadalhan niya ng text si Darian para masundan din niya ang drone. Makalipas ang ilang minuto, may nakita sina Kyle at Harish sa radar malapit sa rover ngunit hindi ito tumugma sa signal mula sa mga nakaraang pag-atake. Napagtanto ni Morgan na ito ay isang drone na ipinadala ni Bremner at binalaan si Rose na pinilit ang rover na umandar ng mas mabilis kahit na kumonsumo ito ng mas maraming enerhiya. Patuloy na sinusundan sila ng drone at napagtanto ni Rose na pinoprotektahan din ito ng signal, kaya pinatay niya ito. Nawalan ng koneksyon si Bremner sa puso ngunit desperado itong tapusin ang plano at ginamit pa rin ang drone na bumaril upang lason. Sa sandaling iyon ay nahanap siya ni Magnus at bago makuha ni Bremner ang kanyang baril, pinaputokan niya ito sa balikat upang patumbahin siya. Pagkatapos ay sinuri ni Magnus ang computer at natuklasan na ang lason ay nabaril na. Nakita ni Darian ang parehong bagay at isinara ang kanyang deal sa board. Sa ilalim ng tubig, sina Fulmer at Rose ay narinig ang ancestor na umiiyak sa sakit kaya pinahinto nila ang rover. Pagkatapos makakuha ng update mula kay Magnus, tinawagan sila ni Morgan para ibigay sa kanila ang masamang balita at sinabihan silang bumalik. Tumanggi si Rose na sumuko kahit na ang rover ay mayroon lamang 50% ng enerhiya na natitira na nangangahulugang hindi sila makakabalik. Ipinaliwanag niya na ang hindi pagtulong sa ancestor ay nangangahulugan ng kamatayan para sa sangkatauhan, kaya't pinatay ni Fulmer ang radyo at sumang-ayon na tumulong. Sa rig, sinabi ni Magnus sa kanyang koponan na patayin ang lahat ng mga hindi mahalagang sistema upang ilipat ang enerhiya. Pinaandar ng dalawa ang rover at patuloy na sumulong hanggang sa makahanap sila ng bangin. Sa palagay ni Fulmer, wala ng pag-asa, ngunit napansin ni Rose ang ilang mga kakaibang ugat sa pinakasahig ng karagatan at nagpa siya na magsuot ng suit upang mag-imbestiga. Nang malapit na siya, kumuha siya ng bato na agad na naglaho. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga ugat at ipinaalala sa ancestor na kung nagawa nitong pagalingin siya, maaari rin itong pagalingin ang sarili. Ang mga ugat ay nagsimulang kuminang at ibinunyag ang puso na nakatayo sa gitna ng bangin. Napakatangkad nito at ang milyong mga ugat nito ay kumakalat sa bawat direksyon. Biglang nagdilim ang lugar at pinaalalahanan ni Fulmer si Rose na ang rover ay halos wala ng enerhiya, ngunit sinabi ni Rose na hindi pa ito natatapos. Matapos pagalingin ang sarili mula sa lason, ang ancestor ay nagsimulang kuminang ng mas maliwanag kaysa dati. Ang ilaw ay umabot sa ibabaw ng yelo at sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga karagatan sa buong mundo ay nagpakita ng parehong kababalaghan. Ibinalita ng bawat channel ang kumikinang na mga dagat at ngayon ay nakita ng lipunan ang katotohanan. Sa loob lamang ng ilang oras, natanggap ni Darian ang napakaraming mga abiso na nagsasabing ang gobyerno ay mag-iimbestiga sa kumpanya na ang mga presyo ng langis ay bababa at ang mga stock ng enerhiya ng Arctec ay nakansela. Nakatanggap din siya ng tawag mula sa kanyang superior na ikinatakot niya. Pagkaraan ay bumalik si Rose sa rover upang maghintay para sa kanilang katapusan kasama si Fulmer dahil mayroon lamang 1% ng natitirang baterya. Sa pagkaubos ng enerhiya, ang mag-asawa ay nagkabati at nagsalo sa halik. Biglang lumitaw ang isang ilaw sa malapit at napagtanto nila na inilipat ni Magnus ang rig na may reroute na enerhiya upang mailigtas sila. Sa umaga, sinabi ni Morgan sa mga tripulante na hindi pa ito natatapos dahil ang mga makapangyarihang tao sa likod ng kumpanya ay nais na maghiganti. Gayunpaman, ang mga tripulante ay handa na upang labanan ang anumang bagay na dumating sa kanila. Sa kalangitan, isang misteryosong satellite ang nakahanap ng kanilang lokasyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.